According kay RD po ay mali po yung mga lumabas po na nag-deploy po doon ng dalawang SAP. At matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan. Nilinaw po yan ni General Alegre po at gusto nga po niyang ipaklear yan na contrary doon sa mga lumabas na statement na nag-deploy po tayo doon ng SAP as a result nga po nitong relief nitong 35. Wala pong katotohanan po yun. Hindi ang mga Duterte ang target ng pagpapadala ng PNP sa kanilang SAF troopers sa malaking bahagi ng Davao Region. Kinumpirma mismo ito ng PNP sa panayam ng SMNI kaugnay sa lumabas na mga impormasyon na posibleng may kinalaman sa politika ang pag-deploy ng malaking bilang ng SAF troopers. Nauna nang kumalat ang muling pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa dahil sa mga reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng drug war campaign nito. Pero ayon sa PNP, wala itong katotohanan. Git ng PNP, hindi ito iba sa mga ipinadalang tauhan ng pulisya sa ibang lugar sa Mindanao. Pareho ring itinanggi ng PNP na ang presensya ng SAF troopers sa Mindanao ay hindi para palitan ang 35 Davao City Police na sinibak sa pwesto dahil sa di umano'y involvement nito sa pagkakapaslang sa 7 individual sa ikinasa nilang anti-illegal drugs operation sa lungsod. According kay RD po ay mali po yung mga lumabas po na nag-deploy po doon ng dalawang SAP. At matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan sa ibang mga probinsya. Hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. So nilinaw po yan ni General Alegre po at gusto nga po niyang ipaklear yan na contrary doon sa mga lumabas na statement na nag-deploy po tayo doon ng SAP as a result nga po nitong relief nitong 35. Wala pong katotohanan po yun, sir. Mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nagsabi na agad rin nilang ibabalik ang mga tinanggal na pulis Davao oras na matapos na ang kanilang investigasyon at mapatunayan wala namang kinalaman ng mga ito sa aligasyong may ginawang irregularidad ang nasabing anti-illegal drugs operations ng Davao City Police. Hindi lang po ito minsan na nangyari. In fact, mayroon po nangyari dun sa last time na I just want to give you Navotas that we have to relieve yung mga lahat ng tao. Di ba yung sa Navotas, that's investigation para magkaroon po ng partial investigation, hindi po, para hindi po bias. So after this, di ba, pagkatapos man, you can see yung Navotas commander, nakabalik naman po talaga. So ganoon rin po mangyayari dito. If there, wala naman po silang involvement doon, then makakabalik po sila sa trabaho. Matatandaan nauna ng inilmahan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang hakbang na ito ng PNP Headquarters at Regional Police Office 11. Aminado naman ng kapulisan na ang Davao City ay may pinakamababang bilang ng krimeng na itatala sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nagulat Paul Montemon, SMNI News. July 16, 1990.